Halos isang linggo lang matapos ang karumal-dumal na pagpatay sa mag-inang pulis. January 24, isang pulis ang iniulat na nawawala sa araw mismo ng kanyang kaarawan. Kinilala siyang si Police Staff Sergeant Renato Casuay Jr., 46 na taong gulang, miyembro ng PNP Drug Enforcement Group, Special Operations Unit 3. Sa CCTV video na nakuha ng Police Regional Office 3, nakunan si Casuay sa isang compound sa Barangay Mohon sa Malolos, Bulacan. Nahagip din sa video ang lalaking nakasombrero at naka-jacket na pula na isa umanong asset ni Casuay. Kinilala siyang si Julian o alias Bon Salamat. Pero ang mga sumunod na eksena, hindi na nahagip ng CCTV. Ilang saglit pa, umalingaw na ang magkakasunod na putok ng baril. Kapansin-pansin din na napalingon ang mga lalaking nakarinig ng sunod-sunod na putok ng baril. Saka muling nahagip ng CCTV ang asset na si Salamat na nag-uutos sa mga kasama. Sige na, sige na. Sige na. Sige na, tutuloy yung dugo pare. Tutuloy yung dugo. Sa tulong ng CCTV camera, natukoy kung sino yung mga sangkot sa krimen. Yun yung pwesto ng CCTV na nakakuha sa pangyayari. Dito sa labas ng kalsada, merong mga CCTV rin. Pero hindi pang karaniwan ng mga pwesto. Tingnan nyo naman, mga nakatungo, mga nakatingala. Hindi natin alam kung gumagana yan. Pero ngayon lang ako nakakita ng mga CCTV na ganyan ang pwesto. Pinuntahan ng Reporter's Notebook ang Malolos City Police. Sinubukan namin kumuha ng update dito sa Malolos City Police Station tungkol sa kaso ng pinatay na pulis. Pero mahigpit daw ang bilin sa kanila na huwag magbigay ng anumang update sa media. Ganon din ang bilin sa Bulacan Provincial Police Office. Ipinapaubayan na lang daw nila sa mas nakatataas sa kanila ang pagbibigay ng update tungkol sa kasong ito. Pero sa impormasyong nakuha namin mula sa hepe ng istasyon, matapos ang krimen, ikinuwento raw ng gunman ni si Salamat sa isang kasamahan ang ginawang krimen at kung saan ibinaon ang bangkay ng biktima. Hanggang sa makarating ang mga impormasyon sa isang pulis Malolos na si Police Corporal Vivencio Abalos. Pero hindi raw i-report ni Abalos ang nalamang krimen sa kanilang istasyon. Hanggang sa nakatakas na lang ang gunman. Nang malaman ito ng Malolos Police, agad na pinuntahan ng mga otoridad para kumpirmahin ang itinurong posibleng lokasyon umano ng biktima. January 30, sa isang video, hinukay ng mga otoridad ang isang septic tank o poso negro kung saan daw inilibing ang nawawalang pulis. Ang septic tank, tinambakan na ng mga basura at binuhusan pa ng simento. Nang maiyahon ng bangkay, nadiskubring may tama ito ng bala sa katawan at naaagnas na ang biktima. Ngayon ay February 5, 6 na araw na ang lumipas mula nang madiskubre ang katawan ng pinatay na pulis dito sa Barangay Mohon. Pero hanggang ngayon, nakakordon pa rin itong crime scene. 24 oras na nagbabantay ang mga pulis para matiyak na mapreserba itong lugar. Ang plano kasi ng PNP ay mag-apply ng search warrant sa korte para mahalughog ang lahat ng sulok nitong lugar. Sa press conference ng DILG kasama ang PNP nitong Martes, tinukoy nila ang motibo sa pagpatay kay Police Staff Sergeant Casuay Jr. Ayon sa investigasyon ng pulisya, during the interrogation natin, lumalabas talaga doon na itong si Casuay, target na talaga nung ni Salamat. Doon sa statement ng ating witness, sabi niya, itong si Casuay magiging problema na nila. Because last December, yung isang kasama nila, nahuli nito ni Staff Sergeant Casuay. Idinitalye rin nila kung paano ginawa ang krimen. In-identify mismo ng asawa niya na yun si Staff Sergeant Casuay. Based from the SOCO report, Corporal Casuay, mayroon siyang 3 tama ng baril, isa sa ulo at 2 sa kamay. So makita natin na parang sinasangga niya. So ang primary suspect dito si Julian Salamat. Sige na, tutuloy yung dugo pare. Tutuloy yung dugo. 11 naman ang natukoy ng mga otoridad na suspect sa pagpatay. 4 ang naunang naaresto ng pulisya. I am announcing a 1 million peso reward for information leading to the arrest of Mon Salamat and company. Nito lang Miyerkules, May karapatan kang manahimik. Kung ano man ang iyong sasabihin, pwede magamit laban o pabor sa iyo. May karapatan kang kumuha
Hawak na ng PNP ang gunman na si Julian Salamat matapos maaresto ng Tagum City, Davao del Norte Police. Sumuko na rin ang dalawa pang suspect na kinalalang sila Albert Maglinis at Marvin Gallianito, habang 4 na suspect pa ang at large at patuloy na pinaghahanap ng otoridad. Sakaling mapatunayang nagkasala, haharap sa kasong murder ang mga suspect. Pinapakita nito yung kawalan natin ng takot, lalo na sa mga people in authority. And technically, this will also mirror yung tinatawag natin na failure in state law enforcement as well as in effective governance. Kasi kung yung mga nasa uniforme kagaya nila ay maaaring magkaroon ng mga ganito o masangkot sa ganitong mga uri ng krimen na kung saan sila mismo yung biktima, more so yung mga ordinaryong mga mamamayan. Ano? So yung pangamba na idinudulot nito sa ating mga kababayan, nandoon talaga.